Ito, magandang balita. Total, Pasko at saka patapos na ang ating taon 2024. Ang ganda nitong balitang ito dahil kasi nagtatagumpay pala ang ating mga otoridad, Police, PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, at iba pang mga kinaukulan sa kampanya laban sa illegal drugs. Pero diniklara po ng ating pamahalaan under President Marcos Jr. na bloodless, na wala o nabawasan, halos wala na may mga casualty sa kampanya laban sa illegal drugs sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Umabot po ng more or less 20 billion dito sa huling mga araw ng taong ito ang halaga na kumpiska na recover ng PNP sa kailang kampanya bago itong holiday season. Isa lang yan. Pero alam ko yung kabuuan ay marami pa na mga bilyong halaga ng drugs ang nadiscover, pero walang nabalita na may mga madugo na labanan or operation. Kasi nga, rule of law ang pinairal po ng ating mga otoridad. Pag merong suspected or merong kinalaman sa illegal drugs, merong operation legal at kinukumpiska ang mga ebidensya at hinuhuli ng buhay ang mga maaaring mayroong kinalaman. Dahil mahigpit ang tagubilin ng Pangulo, irespeto ang karapatang pantao. Huwag gagayahin at mabawasan na, huwag nang mangyari ulit yung nangyari sa nakaraang pamahalaan under Duterte administration na napakarami ng mga nadisgrasya, napagkamalaan, naituro lang or hinatulan ng hindi sa husgado, hindi sa implementation ng mga batas, kung hindi operation tokhang double barrel. Ayun ang malaking pagkakaiba. Kaya ko po ito pinag-uusapan kasi hindi natin kaila. Until now, aminin natin, meron pa ring illegal drugs. Hindi talaga nila tuluyang mawala. Nakukontrol pero nandyan pa rin. Kasi syndicated po yan eh. International syndicate. Sabwatan ito ng mga mai-impluwensya na mga sindikato dito at sa labas ng bansa. Kaya napakahirap na totally ay makumpiska lahat dahil idinadaan ito by air, by land at kung saan by sea. Huwag natin kalimutan ang 7,500 island ng bansang Pilipinas. Iyan ang pwedeng pagdadaanan. Yung floating na mga yan sa karagatan, palulutangin, akala mo kung ano lang, yung pala drugs ang laman. I-rescue or pupulutin ng mga kasapakat ng mga kapwa sindikato. Yan ang lumalabas. Pero yung mga, ang tawag-tawag dito, laboratory, yan, halos wala na. Kahit dito sa Luzon, o sa Luzon, Visayas, Mindanao, halos wala na yung laboratory, pangilan-ilan na lang. Pero meron pa rin. Pero dahil nga po ang approach ng gobyerno ay rule of law, hulihin, kasuhan, ipakulong, kumpiskahin. So kaya nabawasan ang casualties. Walang, o tinatawag nating bloodless, na wala yung marahas na nagbunga ng kapamakan, pagkawala ng mga inosenteng buhay na napagkakamalan lang dun sa operation. So, ngayon, kung nagawa ito ng Marcos administration, bakit hindi ginawa ito ng Duterte administration? Sana kung ginawa nila yung ganyan, pwede naman pala. Ay di wala silang kasong crimes against humanity. Wala silang ngayong malaking problema sa ICC, International Criminal Court. Wala sanang nagrereklamo na 30,000 individual o pamilya ng mga biktima ng war on drugs. So, malinaw na lumabag sa karapatang pantao, maaaring sabihin nating mali yung pamamaraan na ginawa ng nakaraang gobyerno. Ay pwede naman palang walang casualties pero makaka-recover at nakakahuli ang ating mga otoridad. Yung ginamit ng nakaraang gobyerno, pulis din eh. Kaya nga ang daming pulis na sumabit, na-dismiss, yung iba namatay nga, yung iba nakakasuhan until now. May problema sila. Tapos hindi naman sila natulungan. Paano nga sila magbabayad ng abogado magtatanggal sa kanila? Okay, wala. Hirap ng buhay. So ngayon,
Hindi yun ang nangyayari. Walang nagrereklamo, walang nakakasuhan, walang namamatay na mga pulis sa di umano'y inkwentro sa pagitan ng mga sindikato sa illegal drugs sa ating bansa. Ay, di ba? So, huwag kayo magagalit. Although, yung magtatampo na naman ang mga DDS dyan dahil pagka pinag-uusapan yung ngayon at nakaraang gobyerno, agad-agad nagre-react yung mga yan. Pero wala tayong pakialam dyan. Okay lang, bahala sila. Ang atin kung ano ang totoo. At itong sinasabing bloodless sa campaign against illegal drugs, ayan ang report, pinagmamalaki ng Marcos administration. Nagamit nila ang pulis sa isang maayos na operasyon. Hindi katulad ng dati. Dati ay matindi ang operasyon, kaya ang daming mga nawalang buhay at maraming nakasuhan, na-dismiss, nakapulisan. So ngayon, walang masyadong ganoon. So sa tingin ninyo, anong tama? Di ba? Siyempre, gugustuhin natin itong approach, itong campaign, diskarte ng kasalukuyang pamahalaan dahil nga bloodless. Walang natutumba, walang itinutumba, walang mga casualties katulad ng dati noon na talagang nagbibilang tayo ng biktima araw-araw. Laman ng mga balita noong mga panahon yon sa loob ng 6 na taon, lalo na yung first 3 years, talagang araw-araw nagbibilang tayo ng mga casualties. Araw-araw nababalita sa buong mundo. Mga Pilipinong tinutumba dahil sa illegal na drugs. Umano, yung iba napagkamalan, yung iba minor de edad, yung iba talagang walang kinalaman. Operation Tukhang, napakalupit nun. So hindi na mauulit yan. Lalo na ngayon, ang mga kapulisan ay hindi na magpapagamit. Although yun ang policy at order sa kanila nung nakaraang gobyerno, nagsisisi na rin sila kung bakit sila sumunod 100%. Lalo na po yung mga kinasuhan ngayon na hindi naman ho natutulungan pa. At yung mga na-dismiss. Abay, pag na-dismiss kang pulis, di ka na makakabalik. Eh kung wala kang ibang trabaho mapasukan, paano yung pamilya mo? Paano yung sarili mo? Ay, samantalang kung sumunod ka sa rule of law na pinapairal ngayon ng Marcos administration, wala kang kaso. Maayos ka. Maayos ang pamilya mo. Mataas ang moral ng mga pulis dahil walang nagrereklamo sa human rights violation. Hindi ka makukonsensya dahil wala kang itinumba. Hinuli mo lang dahil trabaho mo mahuli bilang pulis. Kinumpis ka mo lang ebidensya. Kinasuhan mo sila dahil sa ebidensya. Tamang proseso. Marangal yan. Ibig sabihin, rule of law, due process, hindi ka nang haras ng mga sibilyan. Ay nun, wala hindi mandahan eh. Talagang parang walang pakundangan na magtumba ng kanilang sinasabi nga ng iba dyan ay pag hindi kakampi, tumba. Pagkakampi, protektado, yun pa yung masama. Yun ang napakasama doon. Yung kalaban lang pala sa negosyo ang natutumba at yung mga kaalyado at kakampi at pinagkapartido nila or partner nila na mamayagpag hanggang ngayon. Tapos iniimbestigahan, ayaw humarap. Di ba? Ang laki ng pagkakaiba. Pero tama ito. Magandang pamasko ito ng Duterte o ng Marcos administration dahil kasi yung mga Marcos administration at mga pulis ay nagtatagumpay sa kampanya kahit papaano, hindi man 100%, pero walang nagrereklamo, walang complainant, walang umiyak. Lahat at palagay ko natutuwa sa kampanya kasi walang nadidiskrasya. Sa korte na, magkita-kita sila. Please like and share ng video ito sa Mike Abe Opinions. Pakasama na rin nyo yung mga video doon sa kabilang channel natin, MA Pinoy TV.